Santa baby, slip a sable under the tree for me. I've been an awful good girl, Santa baby, and hurry down the chimney tonight. Hulaan niyo kung ano to. Gagawa po tayo ng lumpiang Shanghai. So ito po ay giniling pork na giniling, tapos pinchay, bawang, sibuyas, dinurog, carrots, talagang pinong-pino. Nilagyan natin ng asin, nilagyan natin ng ano pa ba nilagay natin? Pamintan rog. Nilagyan ko ng isang itlog. Tapos, para mas malinamnam, nilagyan ko siya ng pork cubes. Dinurog ko. Kasi buo yung nabili ko. Yung nandyan. So, haluin natin mabuti. At babalutin natin. So, piprito na lang. Para meron tayong handa sa Pasko. Sa birthday ni Jesus. Haluin maigi. Lalagyan ko po siya ng konting cheese na turog para mas malinamnam bago natin balutin. Ito po mozzarella cheese ang ilalagay natin. Shredded na siya, so para mas masarap yung ating lumpiang Shanghai. Ito naman yung pambalot ng lumpia. Naamoy ko po. Yung iba tinitikman to, yak, hilaw. Kaya nagpiprito sila ng kaunti. Tansya-tansya lang ako. Pag inamoy nyo mabango, yun na yun. Bango. Sakit sa kilikili. Matrabaho lang po ito kasi mahirap magbalot, matagal. Pero talagang tiyaga-tiyagaan lang po ba. Ito, pwedeng wala naman tong cheese na to. Gusto ko lang ng medyo malinamnam. At saka, basta gusto ko may cheese. Kahit bawal sa akin ng cheese. Bawal naman sa atin lahat sobrang cheese. Kayo po, anong handaan nyo ngayong Pasko? Ay kami po, mapasok naman kami ni Don P. Basta lang meron dyang mailuto sa Pasko. Meron kaming pagsaluhan kahit ano ba yan, di ba? Kahit simple lang siya, at least meron, di ba? Paghandaan natin ang birthday ni Jesus. So, ito po mozzarella, lalagyan natin. Halos naman lahat ng lutuin pwedeng lagyan ng cheese kung gusto niyo. Mahilig ako sa cheese eh. So, lagyan natin. Dagdagan pa natin ng konti para mas masarap siya. Yan. Pwedeng meron, pwedeng wala. Nasa sa inyo yun. So, salamat po pala. Shout out to sa bago kong mga subscribers. At kay Natnat at kay Isa, salamat sa pag-subscribe mga dalaginding. O, ito na po yung ating mixture ng lumpiang Shanghai na ating babalutin. Pero kailangan muna natin manira ng pagsasama ng may pagsasama. Paghihiwa-hiwalayin po natin ang mga balat ng lumpia. Isa pa pong matrabaho ito kasi pag nagkamali ka ng hatak dyan, masisira. So, dahan-dahan lang kasi hindi pwedeng butas-butas yan. Lalabas po yung ating mixture na babalutin. So, kailangan tender. Medyo medyo hindi ka rin yung brutal. Parang maginoo pero medyo bastos. Ano daw? Dahan-dahan lang po. Pag-iwalay natin. Tapos gugupitin ko sa gitna para mas kasi si Don Paratot ayaw niya ng makapalang balot eh. Alam niyo naman. Para talagang hindi para puro balot yung inyong lumpia. So pag-iwalay natin tapos hahatiin natin sa gitna.
Salamat din po pala doon sa ibang mga bagong subscribers na hindi ko kilala kung sino po sila. Tingin ko mga kaibigan ko sa Facebook, sa isa kong account. Salamat sa inyo sa pag-subscribe at sa mga dati kong subscribers. Sa lahat na nagsasubscribe at nanonood, maraming salamat po. Merry Christmas. Kapag matuloy po yung palaro natin, cash prize po yun, sali po kayong lahat. So, i-announce ko po yun bago bali siguro January, New Year dito. Kasi may pasok ako kaya hindi ko masigurado eh. Pero bago mag New Year, i-announce ko kung matutuloy o hindi. Naghanap pa ako ng subscriber ng ano ba yan? Naghanap pa ako ng sponsor. Katulad dati, may mga nag-sponsor sa palaro namin. So, ito po, tubig ito. Ito ang gagawin nating pandikit sa ating lumpia. Lalagyan natin itong cornstarch, isang kutsara, at tapos imimix natin. So, para po hindi bumubuka yung ating lumpia, ay ito ang gagawin nating pandikit. Pwede rin pong itlog para maganda yung kulay. Kaso nilagyan ko na rin ng itlog. Haluin natin at kapag magsasara tayo ng ating lumpia, ito gagawin nating parang paste ba. So, ganun lang po. Salamat po sa mga nag-sponsor ng palaro namin nung last New Year. So, bigyan naman. Salamat sa inyo. Nananawagan ako sila doon para tot din yun, mga kapatid ko, pamangkin. So, yung mga gusto mag-sponsor, comment down below. So, mag-i-start na po tayong magbalot. Ito po ang pinakamatagal na parte dito. Kailangan po ng sakripisyo. Ito matagal dito, masakit sa likod eh. Pero no pain, no gain. Hindi naman pwedeng magbalot siya mag-isa niyan. So, ganyan lang po. Ingatan natin ang ating pagbalot. Gandahan natin ng konti. Sa una yan, maganda pa eh, no? Pero pag pagod ka na, miski paano na lang yan eh. Umpisa natin ang matapos na. Tulungan nyo ako mga kakuratsa. Mabuti naman at natapat na wala kaming pasok sa 25. Tapos, kinabukasan day off namin. Kaya makakapahinga din kahit papano. Pero New Year, balik na naman kami. Pasok na naman. So, binawasan ko na din yung araw ng pagpasok at nahihirapan ako. Eto po, oh, nakaisa na tayo. Mga long way to go. Isa pa lang eh. Ay, naku, masakit na kaagad yung aking likod. So, diba, ayan po, hinati ko, mas maganda yung ganyan. Kaysa makapal, tsaka mas madali siyang lutuin. At mas malutong siya kapag hindi masyado makapal ang ating balat o wrapper ng lumpia. Hindi po ba? Para kasi hindi kompleto yung Christmas tsaka New Year pag walang lumpiang sariwa, lumpiang Shanghai. Kasi nakasanayan na namin yan. Nakalakihan ko na yan kahit hindi naman ako lumaki talaga. Nyek. So, ito, didikit-dikit natin ganyan. Kung gusto nyo naman, laway-lawayan nyo na lang. Bastos. O, yan. De, tsaga-tsagaan lang. Matatapos din natin to bago mag-New Year. Nyek! Masikip dito sa pinagagawaan ko. Alisin nga muna natin yung mga ibang hadlang sa ating mga pangarap dito. Itong mga kung anik-anik dito. Minsan walang laman yan, pero pag nag-umpisang maglagay, ayan na. O, diba? May paglalagay na tayo, lumuwag na ng konti. May liwanag ang buhay. O, di balot na ulit nang matapos na. Tinitingnan ko pa lang po, napapagod na ako eh. Ito kasi ang pinakamahirap na parte, magbalot. Pero hindi naman siya magbabalot mag-isa niya. Daling kainin eh, no? Hirap gawin. Pero pagka nabalot nyo na yan, lagay nyo sa freezer, gumawa kayo ng marami, naka-stack dyan, prito na lang ng prito. Madali lang naman, di ba? Sausaw, gumawa lang kayo sausawan or bumili kayo ng sweet and sour sauce, di meron na kayong ulam. Pwedeng papakin, pwedeng di ulam. Nasa sa inyo yun.
Tama ba ito? 50 pounds ka lang? Oo. Bravo nga. Mga 50 kilos. Sino ba naglagay niyan dyan? Tayong dalawa. Nag-apply siya. 50 kilo. Kakangawit ha. May natira pa po. So, bubuksan ulit natin yung isang wrapper. Kinulang ang ating mga ginupit at pinaghiwa-hiwalay. So, ayoko naman paghiwa-hiwalayin lahat to dahil magagamit pa po ito. Ilagay nyo lang sa freezer. Hindi naman siya madaling masira. So, pwedeng panturon kung ano yung... Tsaka may gagawin pa ako isang klaseng lumpia din na lagi kong ginagawa pag may mga okasyon. Pang pika-pika po yun. Pag may time ako, yun naman ang gagawin ko. Wow! Sipag! So, gupitin po ulit natin sa gitna at saka paghiwa-hiwalayin. Uubusin ko lang to lahat. Ayoko nang may matira. Usually, pwede nyo pong gawing bola, meatballs yan. Yung mga natirang hindi nyo nabalot. Kung wala na kayong pambalot, gawin yung meatballs. Lagyan nyo lang ng itlog at saka lagyan nyo ng harina, bilog-bilogin nyo, prito nyo. Lagyan nyo ng sauce. O di may ulam na kayo. Marunong din ako magluto nun. Next time, try natin gawin yun. Ang daming balak ha. Ang daming plano ha. Walang oras ha. Full time po ako sa trabaho pero sinisingit-singit ko pa rin ang aking pag-YouTube dahil alam ko naman pong iintay nyo ang aking mga content at hindi buong araw nyo pag wala po kayong, hindi kayo nanonood sa aking YouTube. Wow, asumera. Bakit hindi? Wala naman pong masamang mga harap, di po ba? Pero salamat po sa lahat ng sumusuporta. Lalong-lalo na yung sa pamilya ko. Yung laging nandiyan pag naka-live ako. Thank you sa inyo. I love you all. I love you all mga kakuracha. Kaya po, sinisipag ako gumawa ng content dahil sa inyo. Kung sa pera po, hindi naman po kung ganun kalaki kinikita ko. Nag-i-enjoy lang po. Mas malaki pa po yung nagagastos ko ng doble, triple kaysa po sa kinikita ko. Sa ngayon, malay ninyo, di ba? Katulad ng sabi ko, wala naman pupuntahan kundi pataas dahil nasa baba po tayo. Gawin lang natin yung best natin. Kulang pa rin ko. Paulit tayo ng isa. Kaunti na lang to. Kasya na to sa dalawa. So, malapit na po matapos. Konting kending na lang. Ayan. Bear with me, mga kakotcha. Ayun, nabalot din lahat. Ayan na po ang kinalabasan ng ating paghihirap. Di po ba ang ganda? Parang ang daling gawin, ha? Ayan na po siya. So, ito po yung mga plastic. Ang gagawin po natin ay babalutin natin sila kung ilang luto ang gagawin natin. Like, for example, kung ang konsumo ninyo ay 10 peraso lang sa bawat kain, tig sa 10 lang ilagay nyo. Eh ako po, lucky number 13, tig sa 13 ang gagawin ko. Tignan natin kung ilan ang aabutin. So, ito pong natira nating balot ng lumpia o wrapper ay balutin natin ng maigi. Doble-dobling plastic ang ilagay natin para po magamit pa natin sa susunod. Lagay natin sa freezer, hindi siya masisira. So, lalagyan po natin ng tape para po talagang nakaseal siya, hindi pasukin ng hangin para pag ginamit natin ulit, okay pa siya. So, tapos po ilagay natin sa freezer. Idiretso nyo po para pag sa ginamit nyo, hindi siya balubaluktot sa susunod. Kailangan naka-straight din siya. Naka-flat po ba? Para next time na magagamit natin, maglalas po yan ng matagal. So, hindi sayang. Di po ba? So, ito po yung nagawa natin. Pa-plastic po natin siya isa-isa.
para kuha na lang tayo ng kuha sa freezer. Ang reason po, kaya po natin pinaghiwa-hiwalay para pag magluluto po tayo, hindi natin ilalabas lahat. Hindi mo itotow lahat at hindi mo kailangang ilabas lahat ng lumpiang Shanghai. Kung ano lang ilulutuin mo, yun lang ang ilalabas mo. Hindi po ba kaya paghihiwa-hiwalay natin? Golden hues around us, sun sinks low into the sea. Feel the breeze is so free. So, Lights come with me. 13 pieces plus 30, 26, 39 plus 13. Ano? 13, 26, 52 plus 11. 63 pieces po ang nagawa natin na lumpiang Shanghai.